kita ko yung changes. Ganun pala yun, na kapag nakuha mo yung, ano ba yung really load sa buhay mo, ano yung purpose mo? Doon ko nakita na, meron talagang purpose kung bakit ako nandito. So parang dati pala, you don't have yung identity. Parang attached lang yun. Pag si Nerissa, asawa yan ni Pastor. You don't have your own identity like now. Kasi namin Pastor, it's a different person. Yes. Iba yun. Different from Pastor talaga. So maganda. You have your own identity. Yes, pero nung time na yun, hindi ako pinilit ni Pastor eh. Na kailangan mo maging ganito. Kasi ito ko eh. No, hindi niya ako pinush. Kasi there are times na tumating sa life ko na meron akong offer sa Malaysia eh. Isang taon. Sa Australia company. Ano na siya na, nag-bow na siya ha. Full time na, 2010 ha. Humingi pa ako ng allowance ng another. Sabi ko, I need to accept the project. Sa Malaysia. Grabe. Grabe talaga yung struggle, di ba? Kasi yung opportunity coming in eh, so much. Parang binibigyan ako ng mga opportunities na very, very, very beautiful opportunities sa buhay ko na. Kasi still young eh. Na I want to enjoy my life sa, sa Ibang country naman. sa ibang country, tsaka sa corporate, hindi sa ministry. Pero andun yung puso ko na rin. Sa ministry. Kailangan hindi ko maibigay full time. Sabi ko, Papa, meron kami Alam mo ba nung dumating opportunity, nasa mission ako? Mission, work. Nag-full time na kami, tsaka sa pastor. Dumating yung time na nagbigay na naman sa akin ng na-challenge ako. Sabi ko, Lord, may project kami, mga manager. Punta kami ng Malaysia, may project. Australia, kailangan ng mga tao. So tumawag yung mga friends ko na, Mary, let's go. Saan? Meron tayong project sa Malaysia. Sa taon, doon tayo tira. Wow. Grabe! Grabe talaga yung grabe yung excitement na yun, yung dumating na yun. Ito ba talaga? Parang it's, parang natural na dumarating. Na you didn't expect anything na bigla na lang talaga dumarating. Ano kaya yun? Ano kaya yun ni God? Parang trial na sino pipiliin mo ni Risa? Meron ganang thinking, pero alam mo, line, nung time na yun, nagpaalam ako kay Pastor. Sabi ko, Papa, pwede mo baka payag ako. Sabi ko, pero kami yung project. Sinay ko lang sa kanya lahat. Ito yung mga conditions, uwi kami every month, libre ang ticket, tapos may sweldo ka pa, tapos nakatira kami lahat sa condominium. Magkakasama kami, kasi project nga eh. So, kinausap ko siya ng masisinan. Alam mo, hindi niya ako pinigilan. I don't know. Hindi niya ako pinigilan. Although nasa ministry siya. Hindi niya ako pinigilan. Sabi niya, okay. Sabi niya, okay, 1 year, okay, I'll give you the opportunity. It's, kung gusto mo, kaya basta uuwi ka every month. And yung mga anak ko high school, Pwede na, nag-aaral. Independent ka sila. Dito yan, sabi. Hindi, sa Malaysia. Sa Malaysia. But then, Yun yung last ko. Unang kasi Japanese company. Yung last kong 1 year na yon, nagtrabaho ko sa Australian company, which is naka-base yun sa Malaysia. Kaya doon kami dapat nakatira. Pero every month, meron kami free ticket. Every month yan kasi may pari, diba? Yun ang conditions eh. At saka bilis naman ng processing. Halimbawa, babe, nagpasa ako ng resume. June, it's not that. Nung June, accept na eh, hard na. So lahat kami June, umalis kami June. Right away, kumbaga parang ASAP employment. Umalis kami June. Nagpaalam ako dun sa mission, namin, director. Pinayagan naman ako. Sabi ko, sir, meron akong parang, it's part of my training na rin. Yung past na trabaho ko. So, na-accept niya, inalaw niya, okay, it's God's will, if you're happy and peaceful, so you go. So, alam mo, napakaganda. 1 year ako doon. And then, nandun ako, nakapag-church ako, nakapag-serve ako sa mga bata. Nakakita ako ng church na para mag-serve kami. Ang ganda nung ang ganda nung naging result. Pero how about here? Kasi syempre, you are known here as pastora po, di ba? yes.
But then, kasi ang image nga ng tao, like what I said sa kanina, ang image na sila, when ikaw, pastor ka, for example, pari ka, yung ka lang, di ba, alam mo yung ganon? And then, plus, na hindi ka nagagalit, wala kang karapatang magalit. Hindi ka pwedeng magalit. Hindi ka pwede, di ba, tumutulong lang siya, lagi siyang nakangiti. Alam mo yun, hindi ka pwede, parang hindi ka pwede magkasakit, parang gano'n. Na tao ka lang din, plus you have a good life sa Pilipinas, pagdating mo dito, paano ka nag-adjust? Kasi ibang-iba ang buhay dito. Compared sa Philippines. At yung buhay mo dito, kumpara sa Oh, Pilipinas. yes. Oo, ibang-iba. Kasi iba talaga, di ba, ate? So, yes, after noon, ba't kami na dito sa Japan? Yun yung time na talagang nag-full time na si Pastor. Na I need to cut everything in my life. I need to sacrifice everything. Na kailangan namin go to mission. So, kailangan ko ng support sa kanya, 100%. Kaya, in short, lahat ng mga karir ko, kinat ko na. Lahat yun kinat ko na talaga. Talagang kinasok ko rin si Lord. Before that, syempre maraming mga di ba? Maraming mga dapat mong i-prioritize. And since we are family kami, mga anak ko Kapag it's all about family Syempre, you cannot replace that in any aspect in your career and everything. I think for me, yun yung sa akin. Kasi I believe na yung sa calling ng husband ko is talaga, meron siyang calling na. Kaya naman binigay ko yung full support ko. That's why andito kami sa Japan as a missionary, si husband ko. And that's, I think, I would say na this is a very significant and very meaningful journey in our life as a mission. So, nasa mission kami. Kaya dumating kami na Teodo, which is very challenging yan. Kasi ayaw na namin dito sa Japan. Hindi na namin gusto bumalik. Iba na lang sa iba na lang kami. Dapat nga si pastor sa Malaysia, magpapastor. Hindi dito. Kasi kinukuha siya. So sa akin, sige, dito na tayo. Wala. Kasi nandun ka na din, Yes. God. For At 1 saka year. yung isang minister doon na pastor, kailangan talaga nila pastor. Walang mag-leading church doon sa isang ministry, kailangan talaga nila. And then, nag-meeting kami, shinare ko sa husband ko. But then, ang result, hindi kami natuloy. Something happened sa Pilipinas. Talagang may mga nangyayari na hindi natin may paliwanag. Yes, and so I don't understand na naman. Bumalik na naman ako sa akin, sa life ko na, I don't understand na naman. Bakit hindi na naman natuloy? Na we supposed to go there na. Pero something, The whole family dapat. yes. And something came out, happened unexpectedly. Nagkasakit si Pastor, tapos yung anak ko nagka-problema. So, see? So, it didn't happen talaga. If it is not God's to go there, it's not God's will. Yeah, ikaw, ate, did you dream of coming here? Never. Like, di ba kasi syempre ikaw din, I know you, marami kang alam, gawin, maganda ka. Like, sabi mo earlier, ay, ano pala yan, parang page 12, pag halimbawa naging model ka, diba, pag naging model ka sa Pilipinas, kasi I have no idea with that sa Pilipinas. But then, looking at you, uy, from the beginning, maganda talaga siya. Walang halong chemical, gano'n. Diba, parang, Wala akong experience ng modeling. Pero meron din ako, siguro maraming babae sa Pilipinas na ang dream is maging stewardess. That's also one of my dream. Kasi ang mami ko, mostly ng mga kaibigan niya, asawa ng pilot. So meron na akong gate to enter, di ba? Tapos actually nag-apply ako. Kailangan na ang waistline 25, Philippine Airlines to Ang waistline daw 25, ganun. Sabi ko, Diyos ko, ang waistline ko 26, ang hirap ibaba. But anyway, talaga nag-apply ako. But since I have false teeth, kailangan daw kumpleto yung sabi ko. Ayun, wala na agad. Bagsak na agad. Pero, syempre, sa atin naman, palakasan di ba? Kung it's not what you know, it's who you know, di ba? So, meron akong who you know. Meron talaga akong who you know. But siguro nga, hindi rin ako doon inalign ni God papunta doon sa way na yun. Like the two of you. Meron reason, may mga bagay na hindi talaga natin maipapaliwanag. So,
So, napunta ako sa construction business. So, yan. Yun yung nangyayari sa akin. And then, when I got into that, malakas masyado loob ko nga. Kasi, minimension ko naman to lagi, I'm so ambisyosa. Ambisyosa in a good way. Kasi I dream, syempre, of yung magandang buhay for my family. Kasi I got married early. So, gusto ko yung maibigay lahat sa mga anak mo. Di ba? Ganun naman tayong parents, lalo na yung mga mother. So, yun ang pangarap ko. But then again, nagpunta pa ako ng business na lugi. Nalugi yung business. In short, may partner ako na niloko niya ako. But siguro, I was also blinded. Kasi lalaki yun, pero akala nila boyfriend ko. Hindi ko siya boyfriend, meron siyang asawa talaga. May ka-live-in partner siya. So, hindi kami nagkasundo. Naloko ko as dumating yung time na hinaltak yung sasakyan ko. Okay. Wala na kami, pinapalayas na kami ng anak ko sa bahay. Kasi wala na kaming matirahan. May nakilala ko na nagja-Japan. Nagda-dancer sa Japan. Yun, nag-story. Hanggang sa napunta ako dito. Ayun, ang galing. Nakakatuwa, no? Yun nga, kaya lagi ako naniniwala na may mga, may mga redirection si God sa'yo, which is much better than what you dreamed of. Or mas maganda kasi sa pinangarap mo talaga. Di ba? Ako din ate, kasi same with you, hindi ko naman pinangarap dito, but then my mom is here, my family are here. Tapos, yun nga, I wanted to go somewhere, which is, sabi ko, saan kaya pumunta? Noong time na yun, yung mama ko sabi niya sa akin, tigas ng ulo mo, either pumunta ka ng Amerika or pinapatapon ako sa Australia. Oh, maganda. Yung mga family, yung mga ano niya, mga pinsan, yung mga ganyan, nandun ka sa part na yun. Tapos, ako, ayoko na merong ayoko na merong mag-anak. Parang ikaw din. Ko kasi, malakas yung loob ko. Tsaka kasi, minsan pag mag-isa ka lang, wala kang diba? Wala kang bibit-bitin. Wala kang choice kung wala kang wala kang bibit-bitin. Wala kang hihintayin. Tapos yung hawak mo yung oras mo, wala kang iisipin. So ako sabi ko, sige, punta nga ako sa, paano ko ba? Gusto ko pumunta ng, yung mga hindi pinupuntahan before ng mga tao, which is, sabi ko, sige, parang gusto ko pumunta ng Dubai. Kasi sa Dubai, oo, yes. Nasa Dubai kasi nung time na yun, walang I have one schoolmate before, nasa Emirates siya. And then I asked her, how did you get there? And then she sent it late. And then it happened na, yun nga, meron akong friend dito. Ate, grabe, siya yung pinakamataas na dito sa Emirates. So siya yung naging parang gateway ko na, sige, interview after na, lahat pumasa naman ako. Tapos sabi nila kasi, kung kaya mo yung mga ganito, kasi usually naman, kailangan meron kang, hindi lang naman logic, pero yung, sense. Kasi kailangan mo yung common sense talaga na kunyari naman, mayroong nangangate or may nagbuwang nauuhaw, tanungin mo naman, di ba? Sa Japanese nga, yomi koki. Di ba? How do you say that in Tagalog? Common sense? Hindi yung alam mo yung surroundings mo, yung tao, kung ano, ang hirap explain pala sa Tagalog ko. di ba? Parang yung pastora, parang nafe-feel mo kung ano yung nararamdaman ng tao. Parang, Ano yan it's like discernment. May pagkakataon. Parang yung cookie. halimbawa, alam mo mainit ang ulo niya, lalapitan mo pa. Something like that, di ba? Parang i-dagdagan mo pa. Yes po, opo. Parang Parang minsan, kasi yung mga ganyang bagay, minsan kasi hindi naman hindi yan na ituturo sa Hindi na ituturo. school. Yun yung sinabi ko kanina. Meron kasi merong game of discernment ang tao. Yes po. Na kapag meron ka nakita sa tao, nag-discern mo agad. Kung ano yung judgment na if they Kung ano have yung to do parang, this or not. sometimes sa aura niya, sa face niya, madidiscern mo kung ano yung what she is right now, yung feelings niya. Ganun si Pastor ang galing ng discernment niya Alam niya kung ano yung tao, meron siyang ganong wisdom na binigay ni Lord. Alam ba, nakita niya si Line. Alam niya kung ano ni Line. Maybe character, the way she talk, and the way she live. Alam ni Pastor kung Kung saan na siya yung mapupunta. hindi naman, maybe hindi naman lahat. But sometimes it's true. Na kapag may nakita ka sa
tao, malakas ang discernment mo na, she's ano. At sabi ko na nga ba, God, siya yun eh. Yung Ganun siyang tao eh. Kasi Ganun siyang nakita ko yung kanina, the way she react, the way she talk. Because discernment is like looking, you can see, you can vision the future of a person, parang ganon. May mga Ahead. ganon. May mga ganon na nade-discern ang isang tao. Kasi si Lord nagbibigay ng wisdom eh. Sa discernment, minsan nakikita yun eh. But not all kasi meron tayong kanya-kanyang gift. Meron tayong kanya-kanyang calling, magkaiba yan. Kaya nga pinag-usapan natin a while ago about calling, diba? Magkaiba yun, magkaiba. So, yung sa akin naman po, yun nga, parang nung time na nakapasok na ako, sabi ko, okay, nakapasok na ako, pero siguro, like, you go, hindi ako para sa ibang bansa, para dito ako. And then, siguro kung nasa ibang bansa ako, we don't have this time Yes, na this opportunity, this together. chance na usap-usap. Yeah, I think yung sabi nga niya, no, na, ay, hindi ako para doon. Ay, hindi para dito ako. Kasi sometimes you never know what's God's plan for your life. Kasi no, pero because you have a choice, diba? You have all free will, na you have to choose. Yes. So, it's about your choices that you decide. Napaka-importante. Sometimes even tao nila alam. Sometimes they just do something na sometimes di nila alam bakit ba niya ginawa yun. May mga ganun eh. Tama? That's true. Pastora, ano yung pinaka happiest moment mo being a pastor? Happiest moment ko, actually, when God told me na mag-supporter ako ng husband ko. So, in-accept ko wholeheartedly. Kaya yung sinasabing happiness, I think happiness mo is I made a right decision not to support my husband. Because he is a pastor, minister. Siguro yung binigay ni Lord sa akin na heart, yun yung magiging happiness ko na yung full support, wholeheartedly. Hindi siya half. Kailang wholeheartedly. Yun yung pinaka-happiness ko na yung obedience. Kasi obedience, it will require you for many things. Eh. And then that obedience will give you that true happiness. Yun yung natutunan ko, which is true. So yung natutunan ko doon, yung maging blessed, happiness mo, to obey, and hear and obey, yun yung apply mo sa buhay mo. I think that's the true happiness sa akin. Kasi ang hirap kunin ng happiness, totoo. Parang ang dali niya pero mahirap. Oh, yes, What can no? you advise, Pastora, dun sa mga listeners natin and viewers na yung mga nanonood na to acquire yung sinasabi mong happiness? Yes. Siguro, I really want to advise to everyone, no, yung mga pinag sa atin, huwag niyong hanapin yung happiness na hindi nanggagaling sa Panginoon. You cannot get that through things o yung mga bagay na magpapasaya sa'yo dahil gusto mo lang. Dapat kunin mo yung bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment through happiness na along the way kasama mo siya sa buhay mo until hindi lang yung short happiness, temporary. Dapat yung merong talagang purpose. Sabi nga yung about calling is a deep sense of purpose from the Lord. So yun yung dapat hanapin natin, yung true happiness is yung paano ibibigay ni Lord na sa'yo na magiging masaya ka. Hindi lang temporary, but forever. May forever. May forever. May forever talaga na happiness. Kundi galing kay God, yung forever na happiness. So, paano namin ma-acquire yun, Pastora? Kasi syempre, yun nga sabi mo, through God, yung real happiness. Pero paano ba? Saan ba namin tumahanap? Mag-pray ba kami dapat? Magbabasa ng Bible? Yes, I think sa akin, in my own true experience in life, nakita ko yun. I think nakita ko yun dahil meron ka tunay na true relationship sa Panginoon. And then through that, yung true relationship mo sa Panginoon, through that, andyan na yung magkakaroon ka na ng obedience. Andyan yung magkakaroon ka na ng
happiness. Kasi nakita mo na, naunawaan mo na yung ano ba yung will ng Panginoon sa buhay mo. Yun yung totoong happiness na sinasabi ko. Kasi maraming happiness sa mundo. There's a lot of kind of happiness. Yes, na pwede ka maging masaya. Pero that's all temporary. I think the best thing na magkakaroon tayo sa buhay natin yung totoong happiness is through our God, na magkaroon tayo ng true relationship sa Panginoon. Yes, yun talaga daw, yung having a relationship with God. Paano ba? When you read daw the Bible, it's not about understanding the Bible, but creating a relationship with God. Yes. So yun yung main purpose nun. And bago may open yung Bible, ask for wisdom. Yung, narinig ko lang din to sa mga pastor at sa mga kilala kong pastor and pastora na you ask wisdom from God bago may open yung Bible. At saka ano ba yung sinasabi? Kasi minsan, kahit same verse, iba yung sinasabi nun kay pastora, iba yung sinasabi nun kay Casey, iba sinasabi nun sa akin. So ask for wisdom. And then, yun yung purpose ng pagbabasa ng Bible, yung relationship. Siyempre, pag may relationship, kahit ito na yung tinatawag naman kaninang common sense, di ba? Pag may relationship kami sa isa't isa, di ba? Halimbawa, may hiningi si Casey sa akin. Since may relationship kami, malaki yung chance na ibigay ko sa kanya, di ba? Si Pastora din, may relationship kami. Pastora, halimbawa, may isang humingi ng tulong, humingi kami ng tulong ni Casey, mauna kami, kasi kami may relationship. Ganon din si God, di ba? Kaya dapat relationship with God through reading the scriptures. Kasi magkakaroon ka ng true connection. Yes. So, Di ba kapag wala tayong relasyon, wala tayong connection. So, it doesn't matter kung ano nangyayari sa'yo. Kasi wala tayong relasyon. And then, yung pagbabasa ng Bible, I don't think na if you read the Bible, maunawaan mo. Maybe you can understand. But if you don't have a true relationship, hindi mo maunawaan eh. Why? Kasi wala kang connection. Like us, di ba? Yung mga anak natin, walang relasyon sa atin. Do you hindi mo think? siya maandi. Yes. Tapos pag nanghingi sila sa'yo, di ba, isipin mo, ngayon, lapit-lapit ka sa akin, eh, hindi ka nga ako tumatawag. O, Yes. Ganun din sa Walang ganun, relationship, walang relasyon. So, napaka-importante nun, no? I think that's the number one, no? At meron tayong true relationship. After that, everything will follow. Yung magbasa ka Yeah, ng, true. magbabasa ka ng Word of God. Kasi hindi ka naman makakapagbasa ng Word of God kapag wala kang relasyon sa Panginoon. Maybe you can read, but merong purpose. Kailangan may purpose. Walang understanding. Yes. You cannot understand. Kahit minsan nga matalino ka eh. But you cannot get the true wisdom. The At true saka yung wisdom. ano nga daw, your prayer is when you're talking to God. Yes. Your intuition is God responding to you. Yun yung sagot ni God sa'yo. Pag naririnig mo, napapanaginipan mo. Ang daming ways ng intuition, di ba? Pwedeng may sign, maraming ways that God will answer your prayer. Just be open and listen. Kaya importante talagang mag-pray and have a communication with God always, every day. Wala tong past. Well, hindi mo pwedeng sabihin, di ba, Pastora, na wala akong time. Hello? Lahat tayo may 24 hours a day. Meron. It's a matter of prioritizing. No? Ano Yes. ba ang priority mo? Siyempre si God. So pag mulat ng mata, mag-pray. Walang mawawala. Just 1 minute, di ba, Pastora? Usually, pag ano bang mga routine, Pastora, that would draw us closer to God? So sa akin, siguro in my own experience, kasi kailangan na-experience mo eh. Kasi you cannot share it kapag hindi mo na-experience. I think God always speaking to me to have my daily devotions, prayer, of course reading your Bible, and then everything will follow kapag nauna mo yun eh. Sa akin kasi my true relationship with the Lord give me strength. And His love comforts me. Yeah, that's true. So whatever Amen. circumstances, Yeah. whatever circumstances, I always thank the Lord na He always there for us. Ito naman, Pastora, gusto ko talaga to itanong sa'yo kasi I was so happy when I met you. Yes. And especially, I love Pastor Gab. Ito, hindi ako masyadong maano sa mga tao because I'm like this one. I don't care if people don't like me kasi diretso talaga akong tao. Wala akong pakialam na tao. But then, this is me. You get what you see. Ganun ako, hindi talaga ako yung I'll kiss your ass or something anyway. Ano yan? But with them, I love them. Nung nakilala ko sila, here in Japan, iba kasi diba yung mundo, and then people forget, spiritual, your
spiritual thing with which is important. Tapos, they are here. Pero all of a sudden, may mga kapudaya nila. Hindi kasi, pero hindi po kasi, diba ate, when tayo, before, when we met each other, wala pang ganito. Yung parang, kanya-kanya tayo eh. Buhay mo, kung ano yung status, I mean, yung job mo, yun lang ikaw. Kasi dito sa Japan kasi, you are defined ano yung job mo, not you as a person. If you're doing good with your job, and sometimes, especially respect comes kung magkano you can bring sa bahay ninyo. Tapos kasi dito with you, nakita ko kasi sila ni Pastor Gab, for free, they're helping people. And then yung mga tao dito, sometimes, the more they earn money, they tend to forget kung sino sila. And then pag halimbawa wala na silang pera, doon lang sila hahanap ng mga katulad ni This is my life. This is my time. I believe in me. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. I feel the leader in me. It's coming through me. It's growing in me. It's showing. Yeah, 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 yeah. There's something big happening. It's perfect timing. It's my true calling. Yeah, 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 yeah. I'm unstoppable. Exceptional. Incredible. My dream is coming true in my life. I'm unstoppable. Exceptional. Incredible. My dream is coming true in my life. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. The alarm of life goes on, and I'm ready to take it on. Nothing is stopping me from getting to my dream. Feeling empowered now. My soul strengthens me. I can do anything. I'm unstoppable. Exceptional. Incredible. My dream is coming true in my life. I'm unstoppable. Exceptional. Incredible. My dream is coming true in my life. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. This is my life. This is my time. I believe in me. I believe in my dream. I believe in me.